Sa isang tahimik na baryo sa gilid ng lungsod, nakatira ang pamilyang Sandoval. Kilala sa kanilang maayos na pamumuhay, kumpletong gamit sa bahay, at kakayahang bumili ng halos anumang kanilang naisin. Ngunit sa likod ng kaginhawaang iyon, ay iisa lamang ang haligi, si Elira May Sandoval. Ang kamag-anak na matagal nang nagtatrabaho sa ibang bansa. Tuwing ika-15 at katapusan ng buwan, may inaabangang mensahe ang buong pamilya. Hindi iyon pagbati o simpleng kamusta, kung hindi kumpirmasyon na pumasok na ang padala. Kapag dumating na, parang pista sa bahay. May mga bagong grocery, minsang bagong cellphone, minsan plano na namang mag-renovate ng sala. Lahat ay may ngiti at lahat ay panatag. Si Roelio Sandoval, ang nakatatandang tiyuhin, ang madalas na manguna sa pagpaplano kung saan mapupunta ang pera. Para sa kanya, natural lamang iyon. Si Elira naman daw ang may kakayahan. Ang asawa niyang si Maricel ay sanay nang maglista ng mga gusto. Bagong kortina, branded na sapatos, minsan pa nga ay bakasyon sa karatig probinsya. Hindi nila iniisip kung kailangan ba talaga. Sapat nang alam nilang may darating. Si Dionisio, ang batang kapatid ni Roelio, ay matagal nang hindi nagtatagal sa trabaho. Bakit pa ako magtatrabaho mapapagod lang naman ako. Minsan niyang biro. Andiyan naman si Elira eh. Tumatawa ang iba at walang tumututol. Unti-unting naging normal ang pag-asa. Sa gitna ng lahat, naroon si Lourdes, ang ina ng pamilya. Tahimik siyang nagmamasid. Minsan may alinlangan, ngunit pinipiling manahimik. Natatakot siyang mabuwag ang katahimikan na binili ng pera. Para sa kanya, mas mahalaga ang pagkakaisa, kahit ito ay pilit. Sa isang maliit na inuupahang silid sa ibang bansa, si Elira ay nakaupo sa gilid ng kama matapos ang 12 oras na trabaho. Masakit ang likod, namamaga ang paa, ngunit hawak niya ang cellphone na may bukas na remittance app. Bago pindutin ng send, tinignan niya ang litrato ng pamilya. Ang ngiti nilang lahat, mga mukhang umaasa. Para sa kanila, bulong niya sa sarili. Hindi alam ng pamilya kung gaano kadalas umiiyak si Elira bago matulog. Hindi nila alam ang mga gabing nagtitipid siya ng pagkain para lamang may maipadala. Para sa kanila, sapat nang alam nilang may dumarating. Hindi nila tinatanong kung kamusta siya. Basta't buo ang padala ay okay na yon. Ngunit hindi lahat ay ganoon. Si Nerissa, ang pinsan ni Elira, ay paminsan-minsang nagpapadala ng simpleng mensahe. Mag-ingat ka dyan ha. Salamat sa lahat ate. Si Tomas naman, ang bunsong kapatid, ay tahimik ngunit palaging nagdarasal para sa kanya. Sa araw-araw na lumilipas, lalong nagiging sentro ng buhay ng pamilya ang perang hindi nila pinaghirapan. At habang tumitibay ang kanilang pag-asa, unti-unti namang napapagod ang pusong patuloy na nagbibigay. Habang lumilipas ang mga buwan, lalong naging komportable ang buhay ng pamilya Sandoval. Ang dating simpleng hapunan ay napalitan ng mga pagkaing in-order sa labas. Ang mga sarang gamit na dati tinitiis ay agad nang napapalitan. Unti-unti, ang salitang kailangan ay napalitan ng gusto. At sa bawat kagustuhan, iisa ang sagot. Walang iba kung hindi si Elira. Si Roelio ay nasanay ng magbilang ng padala na parang kanya. May mga pagkakataong hindi pa dumarating ang pera, ay may plano na siya kung papaano itong gagastusin. Sabihin mo kay Elira, kailangan ko ng dagdag. Utos niya minsan kay Lourdes, na para bang obligasyon niyon ng dalaga. Hindi niya na tinatanong kung may sobra pa ba si Elira para sa sarili nito. Si Maricel naman
ay naging mas mapili. Hindi na sapat ang simpleng tulong. Parang kulang ata ngayon. Minsan niyang sambit habang tinitignan ng resibo. Dati mas malaki ah. May halong biro ng tono. Ngunit may kirot ang ibig sabihin. Kapag hindi ka agad natutupad ang gusto, may buntot na reklamo. Minsan ay panunumbat. Si Dionisio, na minsang nangarap magkaroon ng sariling maliit na negosyo, ay tuluyang nawalan ng gana. Ang mga aplikasyon sa trabaho ay hindi na niya tinuloy. Papahinga muna ako, palusot niya, kahit taon na ang lumipas. Sa isip niya, hindi na kailangang magsikap kung may sasalo naman ang lahat. Sa totoo lang ay hindi niya pangunahing pamilya ang mga ito. Nasanay lang talaga silang sama-sama sa isang malaking pamilya. Naroon ang mga pinsan, mga tiyuhin at tiyahin, pati na rin ang mga lolo't lola. Nakalaunan ay pumanaw na. Kaya naman para sa pamilya Sandoval, lalo na kay Elira, ay normal lang ang ganito kalaking pamilya. Ito na kasi ang nakagisna niya mula noon. Sa gitna nga ng lahat ng ito, patuloy ang pagpapadala ni Elira. Ngunit sa bawat pindot ng send, may bigat na kumakapit sa kanyang dibdib. Napapansin niyang bihira na ang kamusta. Mas madalas pa ang mga salitang, "May kailangan kami." Minsan, naglakas loob siyang magsabi na pagod siya. Ang sagot sa kanya, "Konti lang naman ang hinihingi namin ah." Si Lourdes ay nagiging mas tahimik. Alam niyang may mali. Ngunit hindi niya alam kung papaano itong itatama. Natatakot siyang kapag nagsalita siya, ay masira ang kaayusan. Kaya't pinili niyang manahimik kahit unti-unting nasasakal ng konsensya. Sa kabilang dulo ng mundo, may mga gabing nag-iisa si Elira sa maliit niyang silid. Hawak ang cellphone. Pinabasa ang mga mensahe. Puro listahan ng bayarin. Puro pangangailangan ng iba. Doon lamang siya humihinga ng malalim. Nag-iisip kung kailan siya huling tinanong kung okay lang ba siya. Ngunit may ilang pa ring liwanag. Si Nerissa ay patuloy na nagpapadala ng mensahe. Walang hiling. Walang reklamo. Si Tomas, bagaman tahimik, ay minsang nagpapadala ng maikling chat. "Salamat ate ha. Nandito lang ako palagi kung kailangan mo ng kausap." Simpleng salita. Ngunit sapat para mapaluha si Elira. Hindi pa napapansin ng pamilya na habang sila'y nasasanay sa luho, unti-unti namang nauubos ang lakas at damdamin ng taong sandigan nila. At sa bawat araw na lumilipas, papalapit ang sandaling hindi na kayang ibigay ni Elira ang inaasahan nila. Isang sandaling magpapabago sa lahat. Dumating ang araw na hindi inaasahan ng pamilya Sandoval. Ang araw na walang pumapasok na padala. Una itong napansin ni Marisol. Paulit-ulit niyang chinek ang cellphone. Paulit-ulit ring tinitighan ang oras. "Baka late lang," sabi niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit nang maghapon na ang lumipas at wala pa ring mensahe, nagsimula nang uminit ang hangin sa loob ng bahay. Kinabukasan, si Roelio na ang nagtanong. Walang kamusta. Walang ingat ka. Diretso ka agad ang mensahe. "Elira, wala pa kaming natatanggap. May problema ba?" Ilang oras ang lumipas bago sumagot si Elira. Maikli ngunit mabigat ang kanyang paliwanag. Natapos ang kontrata niya, pansamantalang nawalan ng trabaho, at kailangan niyang unahin ang sarili niyang kalagayan. Parang may sumabog sa bahay. "Paano na tayo?" Galit na sigaw ni Marisol. "May mga bayarin pa tayo." "Bakit hindi man lang siya nag-ipon? Kung ganun lang rin naman ang kalalabasan ng trabaho niya," dagdag pa ni Roelio. Tila nakakalimutang siya mismo ang madalas na humingi ng dagdag. Si Dionisio ay napaupo sa sofa, hawak ang ulo. "Anong gagawin ko ngayon?" Pulong niya, parang bata na nawalan ng tagapagtanggol. Walang nagsalita patungkol sa paghahanap ng trabaho. Ang iniisip lamang nila
ay ang nawalang pera o padala. Si Lourdes ay tahimik na nakaupo sa gilid. Sa unang pagkakataon, ramdam niya ang takot, hindi dahil sa kahirapan, kung hindi dahil sa unti-unting pagbagsak ng pamilya. Gusto niyang ipagtanggol si Elira, ngunit nalunod ang boses niya sa galit ng iba. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, nanginginig ang kamay ni Elira habang pinabasa ang mga sumunod na mensahe. Hindi pag-aalala ang laman nito, kung hindi reklamo, paninisi, at pagkadismaya. May isang mensahe ang tumama ng gusto sa kanya. Kung hindi ka makakatulong, sana sinabi mo na kaagad, para naman nakapaghanda kami. Napaluwa siya, hindi dahil sa pagod, kung hindi dahil sa sakit. Sa mga taong pinaghirapan niyang buhayin, wala ni isa sa kanila ang nagtanong man lamang kung okay lang ba siya. Tanging si Nerissa lamang ang nagpapadala ng mensahe ng pag-aalala. Ate, huwag kang mag-alala sa amin ha. Unahin mo ang sarili mo. Palagi kang mag-iingat dyan. Nandito lang ako para sa'yo. Isang simpleng mensahe ngunit sapat para muling makahinga si Elira. Si Tomas naman ay tumawag kinagabihan. Walang reklamo. Puro pangangamusta at panalangin para sa kanya. Sa bahay ng mga Sandoval, nagsimula nang magbago ang ihip ng hangin. Ang mga ngiting dati madali ay napalitan ng simangot. Ang katahimikan ay mabigat, puno ng paninisi. Sa unang pagkakataon, napilitan silang harapin ang katotohanang matagal nilang iniiwasan. Wala na ang haliging inaasahan nila. At sa pagkawala ng tulong, unti-unti ring nawawala ang pagkukunwari. Sa mga sumunod na araw, hindi na lamang kakulangan sa pera ang lalabas, kung hindi ang tunay na anyo ng bawat isa. Hindi na umabot ng 1 linggo bago tuluyang mabasag ang katahimikan sa bahay ng mga Sandoval. Ang dating tahimik na umaga ay napalitan ng sigawan, sisihan at mga salitang matagal nang kinikimkim, ngunit ngayon lamang nailabas. Oo, alam naman natin na kung hindi dahil kay Elira, matagal na sana tayong naghihirap ngayon. Pero bakit naman ganon? Bakit bigla na lang siyang tumigil sa pagpapadala ng wala man lang pasabi? Biglaan ang ginawa niya, hindi tuloy tayo nakapaghanda. Padabog niyang inilabas ang mga listahan ng bayarin sa mesa. Napailing naman si Rogelio. Nasobra na siya sa kakaisip sa sarili niya. Pamilya niya tayo. Hindi niya dapat tayo ginaganito. Obligasyon niya tayo. Ang salitang obligasyon ay binitawan niya na para bang batas na hindi maaaring kwestiyonin. Si Lourdes ay hindi na nakatiis. Hindi kayo obligasyon ng anak ko, Rogelio. May kanya-kanya na kayong pamilya. Bakit lagi niyo na lang inaasa ang lahat kay Elira? Nanginginig ang boses niya. Isa pa, hindi niya naman ginusto na mawala ng trabaho. Ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang pamilya. Para kay Rogelio at Maricel, mas mahalaga ang nawalang pera kaysa sa pagod at sakit na dinadala ng kanilang pamangkin na sa Elira. Si Dionisio ay nakaupo lamang sa sulok, tahimik ngunit may halong pagkainis. Kung alam ko lang na mangyayari to, sabi niya, sana nag-ipon ako. Ngunit kahit sa sandaling iyon, wala pa ring pagsisisi. Puno ng panghihinayang lamang sa nawalang ginhawa. Sa mga sumunod na araw, ang pangalan na Elira ay hindi na binabanggit ng may pasasalamat. Sa halip, naging paksa siya ng reklamo at panlalait. May nagsabing nagbago na raw ang ugali niya. May nagsabi namang nakalimot na siya sa pamilya. Ang mga salitang iyon ay umabot kay Elira sa pamamagitan ng chismis at pera-perasong mensahe. Sa abroad, tahimik na nilulunok ni Elira ang sakit. Hindi siya sumasagot sa masasakit na salita laban sa kanya. Sa halip, pinili niyang manahimik. Mas masakit pa pala ang malaman na minamahal ka lamang dahil sa kaya mong ibigay. Hindi dahil sa kung sino ka. Ngunit sa gitna ng ingay, may 2 taong nananatiling tahimik ngunit matatag. Si Nerissa ay hindi sumama sa mga paninisi. Kahit siya naman ay nahihirapan. Hindi niya kailanman sinisisi ang pinsan niyang si Elira. Hindi natin alam ang pinagdadaanan ni Ate Elira, sabi niya minsan.
Hindi tayo dapat umusga at hindi dapat tayong umasa palagi sa kanya. Dahil dito, siya tuloy ang napag-initan. Tinawag na walang utang na loob sa pamilya. Si Tomas naman ay mas lalong tumahimik, ngunit sa bawat gabi, makikita siyang nagdarasal para sa kanyang kapatid na si Elira. Para sa kanya, malinaw ang lahat. Ang tunay na pamilya ay hindi humingi ng kapalit. Habang lumalala ang sitwasyon, unti-unting lumabas ang pangit na mukha ng bawat isa. Ang pagkakaisa na dati pinupuri ay palaasa lamang pala sa pera. At ngayon wala na ito, nabunyag ang katotohanan. Hindi pala sila nagbuklod dahil sa pagmamahal, kung hindi dahil sa pakinabang lamang. Sa gitna ng pagbagsak ng relasyon, si Elira ay unti-unting natutong tumayo para sa sarili. At habang ang ilan ay patuloy sa paninisi, may ilan namang nanatiling totoo. Handa pa ring magmahal kahit wala nang maibigay. Habang patuloy na nilalaman ng galit at paninisi ang bahay ng mga Sandoval, may mga damdaming hindi kailangang isigaw upang maramdaman. Sa gitna ng kaguluhan, namukod tangi ang katahimikang may dalang malasakit, ang pagmamahal na hindi humingi ng kapalit. Si Nerissa ang unang kumilos. Kahit kapos na rin sila, sinikap niyang maghanap ng maliit na paraan para makatulong sa bahay. Nagluto siya ng mga simpleng ulam, nagbawas ng gastusin, at minsan ay naghanap ng sideline. Hindi niya ito ginawa upang patunayan ng sarili, kung hindi dahil alam niyang ito ang tama. At sa tuwing tatahimik ang gabi, magpapadala siya ng mensahe kay Elira. Walang reklamo, walang tanong patungkol sa pera. Ate, okay lang kami dito. Huwag kang mag-aalala sa amin ha. Palagi niyang sinasabi. Mas mahalaga ay mag-ingat at maging maayos ka dyan. Sa kabilang dako ng mundo, si Elira ay nagsisimulang bumangon. Bagaman mabagal at puno ng pag-aalinlangan, ang pagkawala ng trabaho ay tila kasabay ng pagkawala ng halaga niya sa mata ng ilan. May mga gabing pinipigilan niya ang sarili na magpadala ng pera kahit wala siyang sapat. Sanay na siyang unahin ng iba kaysa sa sarili. Ngunit tuwing makakatanggap siya ng mensahe mula kay Nerissa o Tomas, may munting liwanag na sumisindi sa kanyang puso. Si Tomas, kahit hindi madaldal, ay tumatawag paminsan-minsan. Hindi siya nagtatanong kung kailan ulit magpapadala ang ate Elira niya. Sa halip, kinakamusta niya lamang ito. Tunay, walang halong interes. Kaya mo yan ate, minsan niyang sinabi. Hindi ka nag-iisa. Narito kami at pinapanalangin ka namin. Sa bayan ng mga Sandoval, lalong naging mabigat ang sitwasyon. Si Roelio ay naging mas mainitin ang ulo. Si Maricel ay madalas magparinig na para bang may inaasahang babalik ang dating ginhawa kung sapat ang reklamo. Si Dionisio naman ay patuloy na walang direksyon. Galit sa mundo ngunit hindi sa sarili. Si Aling Lourdes naman ay nagsimulang makaramdam ng pagsisisi. Sa katahimikan ng gabi, iniisip niya kung kailan sila huling nagpasalamat ng walang hinihingi. Doon niya unti-unting napagtanto na ang katahimikan niya noon ay naging pahintulot sa maling pag-uugali ng kanyang pamilya. Samantala, si Elira ay dahan-dahang natututong unahin ng sarili. Nagsimula siyang mag-apply muli, mag-ipon ng lakas ng loob at magpahinga. Isang bagay na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Hindi pa man siya ganap na nakakabangon, natutunan na niyang hindi lahat ng nawawala ay kabawasan. Ang ilan ay paglilinis. Sa gitna ng lahat, malinaw ang pagkakaiba ng pagmamahal na may kondisyon at pagmamahal na tahimik ngunit totoo. At sa katahimikang iyon, nagsisimulang gumaling ang pusong matagal nang napapagod sa pagbibigay. Hindi kaagad bumuti ang kalagayan ni Elira. Ngunit sa mga araw ng katahimikan at pag-iisa, unti-unti niyang natutunan ang isang mahalagang katotohanan. Ang kanyang halaga ay hindi nakabatay sa kung gaano karami ang kaya niyang ibigay. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, pinili niyang unahin ang sarili. Nagpahinga siya, nagmuni-muni,
at muling tinipon ang lakas ng loob na matagal na niyang nauubos. Matapos ang ilang buwang paghahanap, muling nabigyan ng pagkakataon si Elira na makapagtrabaho. Hindi man kasing ganda ng dati ang posisyon, pero sapat na ito upang makapagsimula. Ngunit hindi niya kaagad ipinaalam sa pamilya. Hindi dahil sa galit, kung hindi dahil sa gusto niyang malaman kung sino ang hanap sa kanya kahit wala siyang maibigay. Samantala, sa bahay ng mga Sandoval, tuluyan ang bumagsak ang ilusyon ng kaginhawaan. Ang mga bayarin ay patong-patong. Ang mga dating luho ay naging alaala na lamang. Napilitan si Dionisio na maghanap ng trabaho. Unang beses niyang humarap sa realidad na matagal niyang tinatakbuhan. Si Roelio ay nagbawas ng gastos, ngunit dala pa rin ang dating yabang. Si Marisol naman, na sanay sa marangyang buhay, ay tahimik na linunok ang pagsisisi. Si Aling Lourdes ay hindi nakayanan ng bigat ng konsensya. Isang gabi ay tinawagan niya si Elira. Walang paliwanag, walang dahilan, puro paghingi lamang ng tawad. "Anak, patawad anak ha," umiyak niyang sabi. "Hindi namin nakita ang pagod mo at mga sakripisyo." Sa sandaling iyon, hindi galit ang naramdaman ni Elira, kung hindi ginhawa. May isang pusong natutong umamin. Si Nerissa at Tomas ay patuloy na naging sandigan ni Elira. Sila ang unang nakaalam ng kanyang bagong simula. Hindi sila humingi. Hindi rin nagbago ang pakikitungo. Sa kanila, malinaw na ang tunay na pagmamahal ay nananatili kahit walang kapalit. Sa paglipas ng panahon, unti-unting bumalik ang komunikasyon ng pamilya. Ngunit nagbago na si Elira. May hangganan na ang kanyang pagbibigay. Kapag may humihingi, malinaw ang sagot. Kung kaya at kung bukal sa loob. Ang takot na mawala ang pagmamahal ay napalitan ng paninindigan. Mailan pa ring hindi nakakaunawa. Ngunit hindi na siya nasasaktan. Alam na niya ngayon ang katotohanan. Ang tulong ay biyaya, hindi isang obligasyon. At ang pagkawala ng inaasahan, minsan ay kailangan upang makita kung sino ang tunay na nagmamahal. Dumating ang panahon na tahimik na ang bahay ng mga Sandoval. Hindi dahil sa kaginhawaan, kung hindi dahil sa pagninilay. Wala na ang dating ingay ng luho at reklamo. Ang mga araw ay mas simple, mas payak at mas totoo. Sa katahimikang iyon, isa-isang humarap ang bawat isa sa salamin ng sariling konsensya. Si Dionisio ay tuluyan ng nagtrabaho, hindi madali. At maraming beses niyang naalala ang dating buhay na hindi niya kailangang magsikap. Ngunit sa bawat pagod na araw, may bago siyang natututunan na ang halaga ng sariling kita at dignidad ay talaga namang napaka-importante. Si Roelio ay nanatiling tahimik, hindi man lantad ang paghingi ng tawad, pero ang pagbabago ng kanyang kilos ang nagsilbing pag-amin. Si Marisol na minsang nabuhay sa yabang ng pera, ay natutong makontento sa kung ano ang meron. Si Aling Lourdes ang pinakatahimik sa lahat. Madalas siyang manalangin. Hindi na para sa pera, kung hindi para sa kapatawaran. Sa kanyang puso, malinaw na ang aral. Ang pagiging ina hindi lamang pagtanggap ng biyaya, kung hindi ng pagtatanggol sa anak, kahit wala na itong maibigay. Samantala, si Elira ay tuluyan ng bumuo ng bagong buhay. Mas payak, mas maingat, ngunit mas buo. Hindi na siya bastang nagpapadala na lamang dahil sa takot na mawala ang pagmamahal. Kapag siya ay nagbibigay, ito'y dahil bukal sa puso, hindi dahil sa obligasyon. At sa bawat desisyong iyon, mas nararamdaman niya ang sariling halaga. Si Nerissa at Tomas ay nanatiling malapit kay Elira. Walang nagbago sa kanilang pakikitungo. Wala noong may pera pa. Mas lalong wala rin ngayong wala na. Sa kanila, napatunayan ni Elira na may mga taong kayang manatili, hindi dahil sa pakinabang, kung hindi dahil sa tunay na malasakit. Isang hapon, habang kausap ni Elira si Tomas sa telepono, napangiti siya, hindi dahil may maibibigay siya, kung hindi dahil may mga taong handang makinig. Doon niya lubos na naunawaan ang aral na matagal nang sinusubok ituro ng buhay.
Ang pamilya ay hindi bangko. Ang pagmamahal ay hindi kontrata. At ang sakripisyo ay hindi dapat sinusuklian ng panunumbat. Sa pagkawala ng tulong, nakita ang katotohanan. Sa paghinto ng padala, nahubad ang mga maskara. At sa gitna ng lahat, napatunayan na ang tunay na yaman ay hindi pera, kung hindi ang pusong nananatili kahit wala nang makuha. Ito ang aral na iniwan ng karanasan ng pamilya Sandoval, na ang pagmamahal na totoo ay hindi nauubos, hindi naniningil, at hindi umaalis kapag mahirap na ang sitwasyon. Sapagkat sa huli, ang pamilya ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang naibibigay, kung hindi sa kung gaano katatag ang pananatili. Makalipas ang ilang taon, ang bahay ng mga Sandoval ay nanatiling nakatayo. Hindi na kasing ganda ng dati, ngunit mas matibay kesa kailanman. Wala na ang mga mamahaling gamit na minsang ipinagmamalaki, ngunit napalitan iyon ng katahimikang hindi binibili ng pera o hindi mabibili. Sa bawat sulok ng bahay, naroon ang mga alaala ng pagkakamali at pagkatuto. Si Elira ay minsan na lamang umuwi matapos ang mahabang panahon. Walang handa ang enggrante. Walang selebrasyon. Simpleng salo-salo lamang. Kanin, ulam, at tahimik na tawanan. Ngunit sa hapag na iyon, ramdam ang respeto na matagal na niyang hinintay. Hindi na siya tinitingnan bilang tagapagligtas ng pamilya, kung hindi bilang isang kapamilya na talaga. Si Lourdes ay maigpit siyang niyakap, walang salita, puro luha lang. Hindi na kailangan ng paliwanag. Ang yakap na yon ay puno ng pagsisisi at pasasalamat. Si Dionisio ay umakap sa kanya. Tahimik ngunit totoo. Si Roelio ay tumango lamang, ngunit sa mga mata nito ay may pag-amin. Si Maricel ay ngumiti, hindi nang mayabang, kung hindi nang may kababaang loob. Si Nerissa at Tomas naman ay nanatiling nasa tabi ni Elira. Gaya ng dati, walang nagbago sa kanila. At doon napagtanto ni Elira na ang mga taong hindi umalis noong wala siyang maibigay ang siyang tunay na kayamanan ng kanyang buhay. Bago umalis, tumingin si Elira sa bahay na minsang naging simbolo ng kanyang sakripisyo. Ngayon, ito'y paalala ng isang mahalagang katotohanan. Hindi lahat ng nawawala ay kawalan. Ang ilan ay paglaya. Umalis siya ng magaan ng puso. Dala ang aral na hindi na mapubura ng panahon. Na ang pagmamahal na totoo ay hindi umaasa, hindi naniningil, at hindi sumusuko. At sa katahimikan ng baryo, nanatili ang isang kwentong magsisilbing paalala sa sino mang makakabasa o makakapakinig. Na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa perang dumarating, kung hindi sa mga pusong nananatili kahit wala nang inaasahan. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakita ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!